Sa pagbabasa ko po ng mga comments sa ating channel, napansin ko po na may ilang mga comments dito na tila ba nagsasabi na mas higit na mabuti ang dyablo kaysa sa Diyos. Na ang tunay na mabuti is ang dyablo at hindi ang Diyos. At sinasabi nila na kung hindi daw dahil sa dyablo is wala sana tayo sa mundong ito. At marami pang mga ibang comments na tila ba imbis na magpasalamat sa Diyos is parang mas pinapasalamatan at mas pinapupurihan pa nila ang demonyo eh. So I think this is the time na i-clarify natin ito. Ito yung tamang panahon na ipakilala sa inyo, sa lahat, kung sino talaga ang dyablo at kung ano ang tunay na pakay niya sa mundong ito. Saan siya galing at ano ang ginagawa niya dito sa ating daigdig. Ano ang tunay na karakter niya, ano ang layunin niya, at dapat ba siyang pasalamatan? Alam niyo po, noong panahon ni Moises, na ang Israel is naglalakbay sa gitna ng disyerto, gumawa sila ng isang tabernakulo, ng isang santuaryo, kung saan dito sa santuaryong ito maglilingkod ang mga Levita bilang mga priest. At doon sa loob, na pinakaloob ng santuaryong ito, nandoon yung tinatawag na most holy place. At sa loob ng most holy place, nandoon yung pinakasagradong bagay sa Israel, yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant o yung Kaban ng Tipan, yan po ay simbolo ng pamahalaan ng Diyos sa langit o yung tinatawag na mercy seat. At doon sa mercy seat, kung titignan ninyo yung imahe ng Ark of the Covenant, meron doon dalawang image ng cherubim na they serve as covering cherubim o mga anghel na tumatakip doon sa trono ng Diyos. Itong covering cherubim na ito o mga cherubim tumatakip at nagbabantay, they represent the angels na may matataas na posisyon sa langit. Since this is just a representation, sa langit meron talagang dalawang anghel na nagsisilbing mga covering cherubim sa trono ng Diyos. Sila yung mga tagapagbantay sa trono ng Diyos. They are high-ranking cherubims na may mataas at mahalagang katungkulan sa gobyerno ng Diyos. So meaning, lagi silang malapit sa Diyos. Sa lahat ng mga anghel sa langit, sila yung laging nakadikit sa Ama eh. Bakit? Kasi lagi nilang tinatakpan o obligasyon nila, responsibility nila, na takpan ng kanilang mga pakpak ang trono ng Diyos. So sa langit, merong isang kerubin doon na nagsisilbing covering cherub sa trono ng Ama. At siya ang pinakamataas na kerubin nung mga time na yon. Ang pangalan po niya ay Lucifer. In fact, pati nga yung pangalan niyang Lucifer, may kakaibang meaning yun eh. Yung meaning nun, nagpapakita ng kanyang mataas na kalagayan. Because Lucifer means light bearer or morning star. Nung time po na siya ay nasa posisyon pa bilang tagapagbantay sa trono ng Ama, itong si Lucifer ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Mas mataas ang ranggo niya kaysa sa mga serapin. Alam niyo yung mga serapin, 6 ang pakpak ng mga serapin. Ang mga kerubin, 4 lang ang pakpak. Pero kahit 4 lang ang pakpak ni Lucifer, mataas yung kanyang ranggo eh. At mas mataas din siya doon sa 24 na matatanda or doon sa 24 elders. At mas mataas din siya doon sa 4 living creatures. Ganyan ang ranggo ni Lucifer. At alam nyo, nilalang siya ng Diyos na perfect. Sa itsura, sa karunungan, sa kapangyarihan, lahat ng kay Lucifer perfecto. Yung kanyang tindig, yung kanyang anyo, bumabagay sa kanyang mataas na kalagayan. At yung kanyang appearance, napakaliwanag eh. Mas matindi yung kanyang liwanag o yung liwanag na nagmumula sa kanya kumpara sa ibang mga anghel. Kaya nga ang tawag sa kanya is light bearer, morning star. Ganong kaganda si Lucifer. At sa lahat ng mga anghel, siya rin ang pinakamatalino at pinakamarunong. Marami siyang nalalaman pagdating sa Diyos dahil siya nga yung pinakamalapit eh. Siya yung pinaka-acquainted sa Ama ng higit sa lahat ng mga anghel. At kung si Kristo ay anointed one, aba si Lucifer anointed one din. Pakinggan ninyo. Dito sa Ezekiel 28:14, inilagay kita na pinahirang kerubin na nagbabantay. Anointed cherubim na nagbabantay.
Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Biruin mo, nandun yung kanyang pwesto. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin. Perfect eh. Perfect siya. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin. Hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Sa 12, ikaw ang tatak ng kasakdalan. Puno ng karunungan. Sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahahalagang bato ay iyong kasuotan. Mga sardyo, topasyo, diamante, berilo, onyx, haspe, safiro, karbungko at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Mabuti nga, basahin natin ito sa English, mga kababayan. Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes were prepared in the day that thou was created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked upon and up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Nakita nyo mga kababayan? Nung hindi pa pala siya nilalalang ng Diyos, para siyang sanggol na pinaghandaan ng mga kasuotang gawa sa mga batong mamahalin. At yung Garden of Eden, yung Garden of Eden dito sa lupa, sa time ni Eva at Adan, meron din palang Garden of Eden sa langit eh. Kumbaga yung nasa lupa, kopya lang yon nung Garden of Eden na nasa langit. At yung Garden of Eden na nasa langit, yun ang nagsisilbing tahanan ni Lucifer sa langit. At kapag siya is manunungkulan na sa Diyos, ang kanyang pwesto is doon sa bundok ng Diyos. Doon sa mataas. Nakita nyo? Pero alam nyo ba na sa pagdaan ng mga panahon, nagkaroon ng pagbabago sa ugali ni Lucifer? Dahil sa sobrang taas ng kanyang kalagayan at pagiging espesyal na anghel sa langit, nag-umpisang magmataas si Lucifer. Tiningnan ni Lucifer yung kanyang sarili. From that point, nagkaroon siya ng pagmamalaki, ng mataas na tingin sa kanyang sarili. Ako ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Ako ang pinakamaganda at pinakamataas. Napaka-espesyal ko sa Diyos. Kaya dapat lang siguro mag-elevate ako mula sa pagiging anghel hanggang sa pagiging Diyos. Yun ang naglaro sa isip ni Lucifer eh. Kailangan kilalanin din ako ng mga anghel na mas mataas pa kaysa sa pagiging anghel lang. 28:17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So pinangarap ni Lucifer sa kanyang puso na maging part ng Godhead. Maging kaisa dun sa tinatawag na Elohim. Yun yung mga bagay na naglalaro sa isip ni Lucifer eh. At napapansin ng ibang mga anghel na tila nagiging mayabang na itong si Lucifer. At kung makasta, skala mo Diyos sa gitna nila. Gusto niya na ituring siya ng mga kapwa niya na anghel na Panginoon nila. Dahil nga syempre mas mataas yung katungkulan niya, kaya ang tawag dapat sa kanya Lord. At syempre, hindi ito nalingid sa Ama at sa anak ng Diyos. Nababasa nila yung isip ni Lucifer. Payag kayo, nandun si Kristo nung time na yon. Syempre, nandun si Kristo nung time na yon. At nababasa ni Kristo yung isip ni Lucifer tulad ng kanyang ama. Na itong anghel na ito,
is nagsisimula ng maghangad ng mas mataas na posisyon. Hindi na nakontento sa kanyang posisyon. At hindi lang yon, nabasa ni Kristo na may galit sa kanya si Lucifer. Galit na dulot ng inggit at pananaghili. Kasi mas mataas ang posisyon ni Kristo sa kanya Si Kristo, kumbaga sa hierarchy ng langit, mas mababa siya sa Diyos, sa Ama. Siyempre, anak siya Mas mataas yung Ama. At si Kristo ang kasama ng Ama sa lahat ng mga bagay. Sa pagpapanukala, sa paglikha, sa lahat ng gawain ng Ama, laging kasama si Kristo. Siyempre, anak. At isa pa, mas nauna si Kristo kaysa kay Lucifer. Pero hindi kasi naging kontento si Lucifer sa kalagayan niya Gusto niyang pumantay sa pagka-Diyos ng Ama at ng Anak. He wants to be part of Elohim, of the Godhead. So, kinausap ni Kristo si Lucifer. Ipinaalala ni Kristo sa kanya na dapat niyang alisin yung mga masasamang bagay na naglalaro sa puso niya. Dapat siyang magpakumbaba at mag-submit sa gobyerno ng Diyos kaysa magmataas. He must submit himself to God. He must be humble. Siyempre, pag inggit ka at nananaghili ka, nag-uumpisa na rin na magsalita ka ng mga salitang laban sa namumuno tama? So, yun yung umpisa ng ginagawa ni Lucifer. Nagsasalita na siya ng hindi maganda laban sa gobyerno ng Diyos. Pag may selos ka, may inggit ka, natural yung lumalabas sa bibig mo, meron ng mali siya yun. At marami na rin nagiging puna si Lucifer sa gobyerno ng Diyos. Marami na siyang nakikitang pinipintasan niya At nag-umpisa na rin pag-isipan niya ang Diyos na hindi fair, na ang Diyos unfair. Ipinagkakalat ni Lucifer sa mga kapwa niya anghel na ang Diyos hindi fair. Kumbaga nag-uumpisa na siyang mag-gather ng mga loyalist niya. At sa halip na makinig sa babala ni Kristo, binaliwala niya lang si Kristo. In fact, tiningnan niya si Kristo ng masama Lalo pa siyang naghinanakit nung ipatawag ng Diyos ang lahat ng mga anghel para sa isang pangkalahatang pagpupulong. Doon sa pagpupulong na yon ng buong kalangitan, ipinakilala ng Diyos Ama si Kristo bilang kanyang kaisa-isang anak. Bugtong na anak. Isang bagay na lubos na ipinagdamdam ni Lucifer na lalo niyang ikinagalit. Sabi sa Biblia, Hebreo 1:5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Alam nyo, naging decree ito, naging kautusan ito sa langit. Sa buong sangkalangitan, pakinggan ninyo, sa awit 2:7, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. I will declare the decree. So naging decree ito. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Ito po yung time na malapit ng likhain ng Diyos ang lupa At ibibigay niya yung lupang yon sa kanyang anak bilang dominyon. Napagkasunduan kasi ng mag-ama na magtatayo sila ng isang kaharian kung saan ang lahat ng nandoon ay magiging anak ng Diyos. Isang kaharian na binubuo ng pamilya ng Diyos. At si Kristo ang magiging panganay sa lahat. Gagawa sila ng mag-asawa, lilikha sila ng babae at lalaki dun sa kahariang yon, at mula sa mag-asawang ito, dadami ang mga tao. At ang Diyos at si Kristo ay titirang kasama nila, maghahari sa gitna nila, at sila'y mabubuhay na kasama ang Diyos. Yan ang original plan. Walang hirap, walang kamatayan. Sabi nung iba, kung hindi daw nagkasala si Eva at Adan, hindi dadami ang mga tao. Mali ka dyan, brother. Magkasala o hindi si Eva at Adan, magsisiping at dadami sila. Kasi magmamahalan si Eva at si Adan Kahit naman di sila nagkasala, nagmamahalan sila. At syempre, kung nagmamahalan sila, pwede silang makabuo ng supling. At plano talaga ng Diyos, either to sin or not to sin, it's already a plan na sila'y dadami. Magiging yung kanilang pagmamahalan magbubunga yon ng mga anak. Kaya tayo nandito sa mundo ngayon dahil sa pagmamahalan ni Adan at ni Eva. Huwag kang magpasalamat kay Lucifer. Magpasalamat ka sa Diyos kasi plano ng Diyos yon kahit hindi sila magkasala, mga kababayan. At ito, nagustuhan ito ni Kristo. Natuwa si Kristo dun sa planong yon, mga kababayan.
Kasi ang kaligayahan ni Kristo nasa mga tao talaga eh. Yan ang kasayahan ng anak ng Diyos, yung siya ay makasama ng mga tao. At siya ang maging panganay ng mga taong lalalangin nila. Kaya si Kristo inilagay ng Ama na maging hari ng mga tao. Maging hari ng mundong lalalangin niya. Kaya nung marinig ni Lucifer yung decree na yun ng Ama, lalong nagalit to si Lucifer. Lalo siyang nagtanim ng sama ng loob. Isip-isip niya, aba, ang tagal ko na sa posisyon ko pero hindi ako nabigyan ng Diyos ng ganyan dominion. Ni hindi man lang ako tinanong ng Diyos kung anong wish ko sa Kanya eh. Samantalang kay Kristo, ang sabi niya, humingi ka sa akin. At siya naman, hindi man lang siya tinanong kung anong kahilingan niya. Kaya para kay Lucifer, unfair ang Diyos. So lalong nag-init si Lucifer. That was the time na lalong pinaigting ni Lucifer yung kanyang panghihikayat, yung kanyang paninira sa gobyerno ng Diyos at nang hikayat siya ng mga anghel na maging loyal sa kanya. So nung dumami na yung kampo ni Lucifer, nag-umpisa silang manggulo sa langit. Ipinakulong ng Diyos yung mga alagad ni Lucifer na mga anghel. Ibinilanggo sila sa kalaliman. Pakinggan ninyo, 2 Pedro 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Hindi ito yung impyernong nag-aapoy, ito'y impyernong kulungan, yung tinatawag na Tartaro. So nung matalo si Lucifer at yung kanyang mga anghel ikinulong dito sa Tartaro. Ano naman ang ginawa kay Lucifer? Naging cast out si Lucifer. Nung maramdaman ni Lucifer na wala na siyang tagasunod dahil ikinulong na lahat ng Diyos. At naramdaman na niya na hindi na welcoming yung environment ng langit sa kanya, si Lucifer ang mismong umalis. Hindi siya itinapon sa lupa. Bakit siya itatapon sa lupa? Ginawa nga ng Diyos na perpekto tong lupa para dun sa mag-asawa tapos tatapunan niya ng dragon? Hindi. Hindi siya itinapon sa lupa nung time na yon. Siya ang kusang umalis sa langit dahil sa pride niya. Hindi siya nagpakumbaba sa Diyos. Merong isang gera na magaganap sa langit sa mga huling panahon. Doon, ibaban si Satanas sa langit at ihahagi siya sa lupa para pagbigyan siya ng kaunting panahon na natitira pa sa kanya. So, naiwan si Lucifer na mag-isa. At alam nyo ba kung saan galing yung mga kampo ni Satanas ngayon? Kasi 'di ba ipinakulong yung mga nahikayat niya nung una. So san siya nakakuha ng mga bagong kampon? Alam nyo, hanggang ngayon kasi hindi pa rin tumitigil si Satanas sa panggagapang sa mga anghel dun sa langit. Nanghihikayat pa rin siya, mga kababayan. Yan ang dapat nyong malaman. Marahil magtaka kayo, ba't hindi na lang pinatay ng Diyos si Lucifer? Hindi kasi ganun ang Diyos eh. Hindi lang naman mga tao ang binigyan ng Diyos ng kalayaan na mamili ng tadhana nila, kundi pati mga anghel. Pinili ni Lucifer na lumaban sa gobyerno ng Diyos. At ipinakilala niya na ang Diyos is hindi fair. Yun ang ipinangalandakan niya dun sa mga anghel na nadaya niya. At hindi lang yun, siniraan niya rin ang karakter ng Diyos. Siniraan niya rin pati yung mga kautusan ng Diyos. If God has a government in heaven, all government must have a law. Tama? At yung kautusan ng Diyos, yung batas ng Diyos, yun ang refleksyon ng karakter ng Diyos. Kaya pati yung batas ng Diyos, siniraan ni Lucifer yun sa harap ng kanyang mga anghel. Sabi niya, kung talagang may freedom ang Diyos, dapat wala ng kautusan. Dapat wala ng batas. Dapat malaya tayong lahat sa piliin natin. Hindi dapat magalit ang Diyos kung ayaw nating sumunod sa Kanya, kung talagang malaya tayo. Yan ang mga banat ni Satanas. Kaya kita nyo, tinuruan niya rin si Eva at Adan na baliwalain ang utos ng Diyos sa kanila. Yun ang tunay na pakay ni Satanas. Sirain ang pamahalaan ng Diyos, pasamain ang karakter ng Diyos, at alisin o sirain ang kautusan ng Diyos. Yan ang kanyang pakay, mga kababayan. So dumating yung time na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nilikha sina Adan at si Eva. At tulad ng mga anghel, binigyan niya ng freedom itong mag-asawa. He gave freedom sa mga taong nilikha niya. Mahal kasi ng Diyos ang mga tao. Mahal din ni Kristo ang mga tao. Kaya hindi pwede na gawin niyang robot sila. Sino sa inyo mahal mo tapos gagawin mo robot? Siguro masaya yon sa unang mga 2 buwan o kalahating taon. Masaya yon.
na parang robot yung yung asawa mo, nasusunod-sunod sa'yo. Pero after 1 year or 2 years, hindi na masaya eh. Ha? Hindi masaya na ginawa mong robot yung taong minamahal mo. Hindi pagmamahal ang tawag doon, mga kababayan. Gusto ng Diyos na turuan ang mga tao na igalang siya, mahalin siya, sumunod sa Kanya nang hindi sila pinipilit. Gusto niya na sumunod sila sa Kanya, hindi dahil punersa sila, kundi dahil nagtitiwala sila sa sinasabi ng Diyos. There is no love in dictatorship, mga kababayan. At dahil alam ni Kristo at ng Ama na delikado ang lagay ng mga tao sa kamay ni Satanas, alam niyo kung anong napagkasunduan ng mag-ama? Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili na maging tagapagligtas in case na makuha sila ni Satanas or in case na maging banta si Satanas sa kanila. Sabi sa Biblia, Apokalipsis 13:8, at ang lahat ng mga nananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Nakita nyo? May plan of redemption na eh. Merong plano na ng kaligtasan bago pa maging masama ang mga tao. Diyan makikita nyo na mahal talaga ng Diyos ang mga tao. Nagplano na siya ng gagawin in case may mangyaring masama sa atin. At ito po mga kababayan, buong pusong tinanggap ni Kristo kasi mahal ni Kristo ang mga tao at masaya si Kristo sa mga tao. So itong si Satanas, challenge niya ulit ang Diyos, hinamon niya ulit ang Diyos, lakas ng loob nitong Diablo eh. By the way, yung pangalan niya is naging Satanas mula nung magrebelde siya sa Diyos. Nawala na yung Lucifer. Ang pangalan na niya is Satanas. Kasi yung Satanas, ang ibig sabihin, kaaway, adversary. So, challenge ni Satanas ang Diyos nung nilikha ang langit at lupa. Kung tunay na mahal mo ang iyong mga nilikha, sabi niya, bigyan mo sila ng chance na piliin ka. Huwag mo silang imulat sa gusto mo lang. Dapat mayroon silang pagpipilian para magkaalaman kung talagang worth it yung mga tao na nilalang mo, na sila is worth it sa mga magagandang plano mo sa kanila. Yun ang challenge ni Satanas sa Diyos. Parang si Job. Ano sabi ni Satanas sa Diyos tungkol kay Job? Kaya lang naman naglilingkod sa'yo si Job kasi pinagpapala mo siya. Subukan mong pagbuhatan siya ng kamay. Itatakwil ka niya. So ang Diyos pinayagan si Satanas na subukin si Job at bigyan siya ng sakit. Ganon din yung ginawa ng Diyos kay Adan at kay Eva. So yun yung dahilan kung bakit pinagtabi ng Diyos ang tree of knowledge of good and evil at ang tree of life sa gitna mismo ng Eden. Nakita nyo? Doon sa gitna mismo. Kung papaanong wala sa plano ng Diyos na bigyan ng sakit si Job. Hindi naman gusto ng Diyos na bigyan ng sakit si Job, di ba? Wala sa plano niya yon. Ganon din, wala sa plano ng Diyos na ilagay ang forbidden tree sa Eden. Dapat niyong malaman yan, mga kababayan. Pero dahil sa challenge ng Diablo, inilagay yung punong yon as test dun sa unang mag-asawa. At ang sabi ng Diyos kay Satanas, kapag nagpunta ka sa Eden, hindi ka pwedeng lumapit dun sa mag-asawa. Hindi mo sila pwedeng harasin. Huwag kang lalapit. Kung papasok ka sa Eden, dun ka lang sa puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Bawal kang lumagpas dun. Yun ang bili ng Diyos kay Satanas. Kaya si Satanas, nag-anyong ahas. Dahil yun lang yung nababagay na lokasyon para sa kanya. Kaya ahas, yung pinaka-perfect image na napili niya. Kasi limitado siya dun sa puno. Actually, hindi naman talaga kasama sa plano na ilagay yung puno dun eh. Tandaan nyo, yung punong yon ay puno ng pagkakilala ng masama. Kapag natuto ang tao na gumawa ng masama, the consequence is lalayo ang tao sa Diyos. Gusto ba ng Diyos yun? Ayaw ng Diyos nun. Kaya hindi kasama sa plano na ilagay yung puno na yun doon. Pero dahil sa challenge ni Satanas, kaya nailagay yun. So nung nailagay nga yung puno na yun sa Eden, mahigpit na pinagbilinan niya yung mag-asawa. Huwag na huwag kayong lalapit sa puno na yun. Huwag na huwag niyong hahawakan yung puno na yun dahil mamamatay kayo, sabi niya. Ito ba sign ba to na hindi mahal ng Diyos ang mga tao? Inilagay niya yung puno pero at the same time, hindi niya hinayaan yung mga tao. Sabi niya, huwag na huwag kayong lalapit dun sa puno Nag-aalala siya sa mga tao kaya mahigpit yung bilin niya dun sa mag-asawa. Ayaw niyang nandun yung puno pero kailangan para matuto ang tao na piliin ng Diyos base sa kanyang personal na desisyon. Sabi ng Diyos kay Moises, Deuteronomio 30:19,
tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. So hindi lang buhay, naglagay ang Diyos ng kamatayan. Aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kahit naglagay siya ng choice, sinabi niya sa iyo kung ano yung dapat mong maging choice. Kumbaga, naglagay siya ng test pero sinabi sa iyo yung tamang sagot. Nakita nyo? That's love. So gusto rin ng Diyos na sumunod ang tao sa kanya nang naaayon sa sarili ng desisyon. Hindi yung wala siyang choice. Man have always a choice. Yun ang kalooban ng Diyos. Pero anong nangyari? Naging mausisa si Eva. Naging marites si Eva. Iniwan niya yung kanyang asawa at naglagalag sa Eden. Hanggang sa mapalapit siya dun sa kinalalagyan ng puno at in-entertain yung ahas. Kaya nakakatakot talaga pag in-entertain mo ang diablo eh. Kung nararamdaman mo may panganib doon, may demonyo doon, alis ka na doon. Huwag mo nang entertain. Si Eva dahil sa pagiging likas na mausisa ng mga babae, in-entertain yung ahas. At sabi ni Eva, sabi ng Diyos, huwag kaming kakain yan eh. Kasi mamamatay kami. Ano sabi ng ahas? Tunay na hindi kayo mamamatay. See? Taktika talaga ng diablo na baligtarin yung utos ng Diyos eh. Nakita nyo? Binabaligtad ng diablo yung utos ng Diyos, pinapasama niya eh, para mailayo ang mga tao sa Diyos. At di siya nabigo, natukso si Eva. At nung masarapan si Eva dun sa bunga, naisip na ipatikim din sa asawa yung bawal na bunga kasi nasa harapan siya eh. So sabi niya, bigyan ko nga si Adan. Papalapit na si Eva sa kanya, nagulat si Adan. Nagulat siya, nanlaki yung mga mata niya nung makita niyang may dala-dala si Eva na bungang bawal. Kasi alam naman ni Adan yung itsura ng bungang bawal eh. At nagulat siya kasi may kagat. So inalok siya ni Eva at ayun, kahit alam niyang bawal, kumain siya. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Mahal niya si Eva eh. Mahal niya. Gusto niyang damayan si Eva ano't ano man ang mangyari dun sa ginawa nila. Kahit alam niyang masusuway niya ang Diyos at mula noon, alam nyo, yung kaharian na dapat sana'y paghaharian ni Kristo ayon sa plano ng mag-ama, nasulot ni Satanas. Yung mundo na sana ay magiging dominyon ni Kristo base dun sa decree na nasa langit, ang lupa napasa kamay ng masama. Nakamtan ni Satanas yung pinapangarap niya. Nakamtan ni Satanas yung kanyang inaambisyon na magkaroon ng dominyon at kilalanin siyang Diyos doon sa dominyon na yon. Nakita nyo kung paano ninakaw ni Satanas ang mundo? Ninakaw niya eh. Kaya tama yung sabi ni Kristo eh. Siya'y mamamatay tao. Siya'y sinungaling buhat pa ng una. Kasi nung una pa lang, magkakilala na si Satanas at si Kristo. Nagkikita na sila sa langit. Kaya sabi ni Kristo, kayo'y sa inyong amang diablo. Nais ng inyong amang inyong ginagawa. Siya'y sinungaling at mamamatay tao buhat pa ng una. Kasi nung una pa lang magkakilala na sila. Nakita nyo mga kababayan? Ngayon, masasabi nyo mang mabuti si Satanas? Yung mga nagsasabing mabuti si Satanas, mabuti ba si Satanas? Ang ganda-ganda sana ng plano kung hindi ito nakailam tong diablo na to eh. The world is now in the hand of Satan. And look how Satan govern the world. Kung matino si Satanas, kung matino ang kanyang pamamahala gaya ng sabi ng iba, wala sanang kaliwat kanang gera. Wala sanang mga korap na leader. Wala sanang mga kalamidad. Diba? Wala sanang kaliwat kanang kahirapan at kasamaan. Wala sanang mga krimen. If Satan is a good governor of this world, why are these things happening? Tapos ang sisisihin ng mga tao, ang Diyos? Ang sinisisi ng mga tao, ang Diyos? Nasaan ang Diyos nung magkagera? Nasaan ang Diyos nung magkaroon ng patayan dito? Nasaan ang Diyos nung mamasaker si ganito, si ganon? Nung magkaroon ng aksidente doon, nasaan ang Diyos? Ba't Diyos ang sinisisi ninyo? Si Satanas ang namamahala dito sa mundo. So sa buong kasaysayan, si Satanas ang pinakamalupit, pinaka-despot, pinaka-tyrant, pinakamasamang diktador sa lahat ng mga kapangyarihang namuno dito sa buong mundo. At yung mga taong
nagpapakasasa ngayon sa kasalanan, namumuhay sa mga bisyo, namumuhay sa kalayawan, at kung ano-anong klase ng krimen, sila po yung mga taong alipin na ni Satanas sa mundong ito. Pakialam ba ni Satanas kung mamatay yung mga taong ito sa ginagawa nila? Anong pakialam ni Satanas kung masiraan ng bait ang isang tao kakadroga niya? Anong pakialam ni Satanas kung masira ang isang pamilya dahil sa bisyo, dahil sa sugal, dahil sa pangangaliwa ng isang ng asawang babae o ng asawang lalaki? Wala siyang pakialam doon. Wala siyang pakialam doon. Alipin lang kayo. Basta siya, naghahari siya sa mundo, nakuha niya yung gusto niya. Nakita nyo? Pero ang Diyos, mahal ng Diyos ang mga tao eh. Hindi niya pinabayaan eh. Nagkatawang tao si Kristo, nagpakasakit para iligtas tayo sa spell ng dyablo. Kahit anong pagpipigil ni Satanas, kahit anong persecution yun nangyari, na ipangaral pa rin ang aral ni Kristo. Kahit ipapatay ni Satanas yung mga taong o yung mga bayani ng pananampalataya gaya ng mga apostol, hindi napigilan ang pagkalat ng ebanghelyo hanggang sa makarating sa iba't ibang mga bansa. At lahat ng mga tumanggap kay Kristo, ligtas sa kanyang pagbabalik. At itong mundo na ito na pinaghaharian ng dyablo, na ninakaw ng dyablo, susunugin ito sa apoy, kasama ng mga taong pumili kay Satanas ng higit sa Diyos. Yan ang dapat yung maunawaan dyan, mga kababayan.